Hello guys, kamusta kayo? Okay, pag-usapan natin ngayon yung topic na how to draw shear and moment diagrams. Ito kasing shear and moment diagrams ay ginagamit ito sa paghanap ng maximum moment. Kung maalala nyo, meron tayong ginagamit na equation na bending stress, yung S, F is equal to M, C over I. Okay, kung saan itong M na ito yung maximum moment, di ba? M is the maximum moment. Kasi bakit hinahanap natin yung maximum moment? Kasi nandun sa maximum moment, nandun sa point, yung maximum stress, of course. Kung nasaan yung maximum na moment, nakikita nyo naman yung SF is directly proportional to the moment. So kung nasaan yung maximum moment, nandun yung maximum stress, nandun tayo nagdi-design ng material. Okay, sana naintindihan nyo yan. Ngayon, merong method sa paghanap ng maximum moment. Ang method dyan, halimbawa, meron kang simply supported beam. Halimbawa, ito yung beam, di ba? Beam yan. So, simply supported siya kasi simply supported, ang suporta niya ay nasa dulo. Ito. Okay. At saka ito. Tapos, ang load niya is concentrated load. Ito ang tinatawag na concentrated load. 100 pounds. At yung concentrated load, may distansya siyang 4 inches. Okay? 4 inches galing dito at 8 inches naman galing dito. So, i-assume natin yung parang maliit lang na beam. Okay? 12 inches beam. Na meron siyang 100 pound na load dito sa point na ito. So, ito yung tinatawag na concentrated load. So, ang tawag dyan ay concentrated load. So, meron kasing iba-ibang klaseng load. Meron siya tinatawag na uniform load, varying load. So, marami yun. So, itatakil natin yan siguro sa ibang discussion. Ito kasi ay may relationship ito dun sa ating example sa sunod na page. So, itong support naman, ito naman sinawag na simply supported. Okay, simply supported siya. Nasa magkabilang dulo. Kasi meron namang ibang support na yung, halimbawa, yung cantilever. Yung cantilever sa isa lang. Iba dito wala. Kung nakikita yung cantilever, beam. Dito lang siya. Dito walang nakasuporta. So, mga ganun yung klaseng support. So, ito, kailangan natin makuha yung moment, di ba? Yung M. So, makukuha natin yan using the shear and moment diagrams. Pero bago tayo makakuha ng shear and moment diagrams, kailangan mo nating buuin yung FBD diagram. Yung tinatawag dito na FBD diagram. Ito yung FBD, free body diagram. So, kailangan natin malaman kung atong resistance dito yung R1 saka yung R2. Siyempre, equilibrium yan. May 100 pounds na papunta dito sa baba, siyempre may nagkukontra siya dito sa load, dito sa support na itong dalawa, R1 and R2. So, nakukuha yan using equilibrium equation, di ba? So, pwede mong lagyan dito ng A, this is your point A, point B, and point C. So, ang solusyon natin muna, unang alamin, ano ba to? Ano ba tong R1? Ano tong R2? So, meron tayong tinatawag ng mga equilibrium equation, di ba? Equilibrium equations. Okay. So, meron tayong tinatawag na ganyan. Equilibrium equations. Ano yun? Yung summation forces vertical equal to 0, summation forces horizontal equal to 0, meron ding summation of moment equal to 0, at merong summation of torque equal to 0.
So hanapin natin ano pang gagamitin natin dito. So kung makikita nyo, ang mga forces nandito ay yung mga vertical, di ba? Wala namang horizontal force. So ang isang gagamitin natin dyan ay yung ito, summation of forces vertical equal to 0. So ano pa? So makikita niyo dito kung magmo-moment arm tayo dito, di ba? So meron siyang moment na papunta dito, meron siyang moment na papunta dito. Kung dito naman tayo magmo-moment, meron siyang pagano na force. So mag-result niya ng pa counterclockwise na moment. Ito ay pa-clockwise. So another one gagamitin natin ay itong summation of moment 0. So wala naman yung torque kasi wala naman siyang torsion dito sa beam. Diba? Kung may torsion yan, kung may ikot yung beam, din meron yung summation of torque. So ito wala ito. Ito lang dalawa. So summation of forces vertical, ang mangyayari dyan is summation of forces vertical equal to 0. Kunin mo, di ba? So maglalagay ka ng convention of sign. Yung paitaas is positive. Okay, positive force. So anong mga paitaas? Yung R1 plus R2, diba? Pataas ang R1, pataas ang R2, equal to mga pababa, diba? Or minus. So lagyan natin ng convention para hindi kayo malito, diba? So yung pababa ay negative, so yung 100 ay pababa, so minus 100 equal to 0. So may isa ka ng equation. Ano pang isa? So dito, pwede mo na dito makuha yung value ng R1. R1 is equal to itatranspose mo yan dito, 100 minus R2, di ba? So another one, gamit ka dito sa summation moment. So ang ma-determine ka muna saan ka magmo-moment. Dito sa basa A, sa B, o sa C. Kung maghahanap ka ng moment na point, doon ka doon sa may dadaan na isang unknown. Alin ang unknown dito? Yung R1 at saka R2. So dito ka mamimili A or C. Kasi unknown siya para ma-eliminate mo yung isang unknown. So pwede ka dito sa moment at A. So ang susulat na dyan is summation moment at A. Okay. Ngayon, meron namang convention of sign. Sabihin natin ang clockwise is positive, di ba? Kailangan yan is equal to 0. Pwede rin counterclockwise yung positive. So paano ginagawa? Ang ibig sabihin, pag nag-moment ka dito sa A, so nandito yung moment fulcrum. Okay? Dito siya ikot, di ba? Sa A. So ang mga forces dyan is force times distance, ang moment. Halimbawa, ito positive siya kasi pag diniinan mo yan diyan, pag hinawakan mo yan dyan, imagine mo para siyang stick, hinawakan mo dyan, tapos may force ka ng pagganito, sumaturn itong stick, okay, clockwise, so positive, di ba? So lagay mo siya dyan is 100 force times distance, so ang distance niya dyan ay 4 inches, di ba? So 4 inches. Okay. Ito namang isa, pag gano'n, di ba? So, didiinan mo yan dyan. So, pag may force kang pag gano'n, so magre-resulto ng counterclockwise. So, minus. Kasi ang clockwise natin ay positive. So, minus R2. Okay? Ang arm niya is ito, 4 plus 8. So, 12 inches. Okay, ano pang ibang force? Itong R1 force din siya. Yun, nag-effect din. Kaya lang, ang mangyayari dyan class ay wala siyang moment arm 0. Diba? Pwede mo siyang ilagay pa rin kung gusto mo. Plus R1. Plus R1 or minus R1, wala namang problema kasi ang multiplier niya ay 0 kasi nandito yung moment point mo. Dito ka nagmo-moment. Diba? So, 0 yan. Equal to 0. Ganyan ang ng moment. So, panoorin nyo na lang ulit yung video kung hindi nyo masyadong naiintindihan sa unang pasada.
So therefore ito 0 na ito, di ba? 0. So ang mangyayari dito, meron ka ditong 400, 100 times 400. Ito naman pupunta doon is equal to R2. Times 12. Okay. So, or R2 is equal to 400 divided by 12. So R2 is equal to 400 divided by 12 or equal to 33.3. Okay. Pounds. So pwede mo substitute yan dito. This will be equal to 33.3, di ba? So natural 100 kung kukumpit mo yung R1, di ba? R1 is equal to 100 minus 33.3, di ba? So this is equal to 66.7. So yan. So nang masolve mo na yung reactions, pwede ka nang gumawa ng shear diagram. Ang shear diagram naman, okay, shear, ang symbol niya ay V. Okay. Ang paggawa ng shear diagram ay ganito. So lalagay ka dito ng horizontal axis na yung haba, okay, yung haba nitong beam. Tapos yung paggawa ng shear diagram, using diagram, itong diagram natin, kung paitaas ang force, paitaas ka. So halimbawa dito nag-umpisa, so diyan nag-umpisa dito nag-umpisa, dito yung 0. May paitaas na force, itaas ka kung ilan yan. So itaas ka ng 66.7. Sabihin natin nandito siya. Yung point line ay yung 66.7. Tapos along this one walang force, di ba? So ang diagram niyan ay horizontal lang. Walang force. Pagdating dito na meron siyang force, nandyan. Pagdating dito meron siyang force, di ba? So bababa naman siya. Kasi pababa yung force, di ba? Paitaas, pababa. So bababa siya dito ng 100 points. Okay. So, halimbawa, pumunta ka dyan si 100. So, 66.7 dito, bababa ka ng 100. So, meron ka ditong negative 33.3, di ba? 66.7 ang taas nito, bababa ka ng 100. So, this is negative 33.3. So, wala namang force dyan. So, horizontal naman. Hanggang dumating ka ulit dito sa may force na naman siya. So, may force yung 33.3, itaas ka naman dyan ng 33.3. Hanggang dapat bumagsak yan sa 0 dito. Okay. So, yan ang shear diagram mo. Ngayon, pagkuha ng moment, ganito. So, pagkuha ng moment, ay kukunin mo yung area nito. Okay. So this is your positive, di ba? Positive 66.7 times ilan ito? 4. Di ba? So magkakaroon ka dyan ng area niyan. Ang area nito ay magkakaroon ka dyan ng area na equal to 66.7 times 4 is equal to 266.8. So 66.8. So dahil ito ay pound, ito ay inch, so ang unit nito ay inch pound. Kung makikita nyo, naging siyang moment, di ba? Inch pound. So moment siya. So pag tigplot mo yan dito, guys, nahanap ka dyan ng equal to 266.8. So ang dyan is pa ganito. Okay, straight line siya, diagonal. Okay, ibig sabihin yan, dito walang moment. Habang
habang lumalayo ka dito sa point na ito, dito sa beam, habang papunta ka dito sa force na ito, ay mas tumataas yung moment, di ba? Dito. So, bakit pa itaas? Kasi positive. Okay, positive ang moment niya, di ba? This is positive area. Samantalang dito, sa ibaba ay ito naman ay negative area buhay kasi negative 33 times 8. At kung yung negative 33 times 8, negative 33.3, i-multiply mo sa 8 ay equal din yan sa 266 point something. Okay, so 233.3333 times 8. So 266.7 siya. Okay, nagkano lang tayo sa point class kasi ito ay ni-round off natin yung 66.7 dito na multiply. So dapat yan equal din yan sa, babagsak din siya ng equal to this area which is 266.7. Okay. So dito ni-round off kasi natin ito. So supposedly dapat 266.7 din yan. Yan. Ni-round off kasi natin para equal siya. Dapat $266.7 din. Ganun din dito. So this is your 266%. So ganun yan guys. So kung makikita nyo dito sa moment diagram, alin ang maximum? Diba? Sa parang bundok. So ang maximum yung pinakatuktok. Ito ano yan? 266.7. So yun ang gagamitin mo ditong M. Yan. 266.7 inch pound. So ganon ang pagdodro ng shear in moment diagram. So ito yung example, di ba? Meron kang beam, meron siyang 5 kips. So ang 5 kips class, ang ibig sabihin niyan is 5,000 pounds, 5 kilopounds. Okay. So ganun din gagawin mo, kukunin mo yung reaction dito, di ba? So kung nasa gitna yan, di ba? Ito kasi problem na ito ay nasa gitna ito. So ang tanong dito, what is the maximum moment on the figure shown? So kung nasa gitna siya, siyempre kung 5,000 pounds yan dito ay hatiin niya yung 5,000 pounds, di ba? So obviously naman pag nasa gitna ang load, tig 225 ito, di ba? So meron ditong 2,500 at meron din ditong 2,500 kasi nasa gitna. Yung kasing kaninang example natin, wala kasi sa gitna, kaya magkaiba yung reaksyon, di ba? Kung babalikan natin yung kanina, hindi siya sa gitna, oh. Dito 4 inches, dito 8 inches. So kaya kung titingnan nyo, mas malaki yung daladala nitong A, R1, 66. Dito naman ay 33. So halos doble niya yung ano. Kasi nasa 2/3 yung distansya nito eh. Ito 1/3 lang. So ganun guys. Dapat marunong din kayo mag-analyze ng ganyan. So ngayon dito, dahil nasa gitna siya, 2525. So paano yung moment diagram niya? So ang ganun ang gagawin natin dyan is paitaas yung 25. So from this point, so mag-drawing ka dyan ng 25. So ma-assume ka lang ng length niya. So halimbawa yun yung 25 mo, diba? 2,500. So along this line, pag walang point or walang force, you just draw horizontal line. Pagdating dito may force na, di ba? Ayan. Bababa siya ng 5,000. So 2,500 dito, bababa siya ng 5,000. So lalagpas siya sa 0, di ba? Ito yung 0, di ba? 0. So 2,500, may 2,500 pa siyang natitira. So darating siya doon sa negative 2,500. Then wala namang force dito uli. So ganun lang. O pagdating dito may 2,500 na uli. So aangat siya pa itaas.
So ganun ang direksyon. Pag paitaas, pag payaba. Parang ganun lang yan. So makikita nyo, kukunin muli yung area nito, di ba? So ito yung maximum. Kasi ito pababa na to. So ito ay 2,500. Kung makikita nyo, that is 2,500 multiplied by 25, di ba? Kasi 50 divided by 2, 25. 62,500. So ang unit niya ay inch, pound. So dito kaya lagay kasi makakalabas sa screen. So ganun. So ibig sabihin ang maximum moment niya ay nandito sa magdodrawing ka naman ng somewhere here. So nandito yan maximum, di ba? Kasi ito negative na naman ito. So siyempre para sa area, this is negative 62,500. So positive minus negative, so ang drawing mo naman dyan ay pag ganito ulit. So ito yung maximum area. So yun ang gagamitin mo dun sa SF is equal to MC over I. Okay. Yung I, alam niyo naman yan, kung rectangular cross section, BH cube over 12, di ba? Kung circular cross section, I is equal to pi d4 over 64. So ganun yun. Ang C, kalahati ang C is equal to yung height ng beam over 2. Diba? Yung H, H over 2. Yung SF, yung design stress. Kasi yung design stress is equal to, yun naman yung SF is equal to SU. Kung based on SU siya over N. Kung based on SY over N. Nakadepende sa problem.